Ang pelikula ay nagsimula sa pamamagitan ng pagpapakita ng pangunahing kampo ng isang masamang grupo na nagbebenta ng mga lamang loob ng tao sa loob ng maraming taon, karamihan ay mula sa mga bata. Sa oras na iyon, naghahanda na ang mga pulis para hulihin si Songpa, ang big boss ng grupong ito. At, isa na si Jin Ming sa mga opisyal na ito, at nakita niya ang isang maliit na bata mula sa malayo, kahit na gumamit pa siya ng lumang bote para tumingin. Alam ni Jin Ming na makakarating si Songpa sa loob ng halos 5 minuto, ngunit hindi niya maalis ang tingin sa batang ito na tila nakakaawa. Habang papalabas si Songpa sa kanyang sasakyan, nahaharap si Jin Ming sa isang mahirap na pagpipilian. Kung saan sa dalawa, hulihin si Songpa o tulungan ang bata, pagkatapos ay nagpasya siyang tulungan ang bata. Ngunit, dahil dito ay nagdulot ng malaking giyera sa pagitan ng pulis at ng masasamang grupo. Ang mabuting balita ay ang maliit na bata ay nailigtas, ngunit ang masamang balita ay si Songpa ay nakatakas. Makalipas ang 10 taon, ang batang lalaki ay nasa hustong gulang na ngayon na nagngangalang Jin Tai. Si Jin Ming, na nagligtas sa kanya noon, ay tinuruan siya at ang isa pang batang sniper, na si Xiaomi. Si Jin Tai at Xiaomi ay palaging nagpapaligsahan sa isa't isa sa mga kasanayan sa pagbaril, ngunit sa pagitan ng dalawa, si Xiaomi ay medyo mas mahusay. Madalas sabihin ni Jin Ming kay Jin Tai na kung ang kanilang mga laro sa pagbaril ay tunay na labanan, si Jin Tai ay maaaring hindi makalabas ng buhay. Para kay Jin Ming, ang pangunahing trabaho ng isang sniper ay ang manatiling buhay, mas importante pa ito sa pagiging mahusay sa pagbaril. Isang gabi, naparami ang nainom ni Xiaomi. Di nagtagal, sinabihan ni Jin Ming si Jin Tai na tulungan siyang makauwi ng ligtas. Ngunit si Xiaomi, bilang mapagkompetensyang tao, ay hindi nagnanais ng anumang tulong mula kay Jin Tai. Kinabukasan, bumalik ang lahat sa pagsasanay, ngunit sina Jin Tai at Xiaomi lamang ang nagtapos at naging mga miyembro ng seguridad. Tuwang-tuwa si Jin Ming. Hindi nagtagal, pinagplanuhan ng grupo ang paghuli kay Songpa. Sa mga oras na iyon, malungkot si Xiaomi, dahil hindi siya napili para sa malaking trabahong ito, at si Jin Tai ang napiling manguna sa koponan. Gayunpaman, si Captain Wong ay hindi umasa. 7 beses niya kasing sinubukang hulihin si Songpa noon, ngunit di niya mahuli dahil parang may mali. Akala niya ay may lihim na tumutulong kay Songpa sa kanyang team. Katulad ng dati, mali rin ang planong ito. Maraming miyembro ng team ang nasaktan o napatay, kaya sinabihan ni Jin Ming si Jin Tai na umalis doon, napaghinalaan si Choi ang tumulong kay Songpa dahil ginugulo niya ang komunikasyon ng grupo. Si Jin Tai, na matapang o marahil medyo baliw, ay nagpasya na magpatuloy kahit na ang buhay niya ay nasa panganib na. Dahil dito kinabahan si Jin Ming, kaya inutusan niya si Xiaomi na maghanda ng bagong team para tulungan siya. Ngunit hindi pumayag si Captain Wong. Gusto niya munang malaman kung sino ang traidor. Pagkatapos ay nagsimula ng gumana muli ang mga komunikasyon, at makikita ng lahat na si Jin Tai ay nakikipaglaban sa masamang grupo ng mag-isa, at sa kabutihang palad ay nanalo siya nito. Ipinakita pa niya sa lahat ang video sa kanyang mga napabagsak, ngunit wala dito si Songpa. Di nagtagal, sinabihan ni Captain Wong si Jin Tai na maghanap saan man sa lugar na iyon. Nakakita si Jin Tai ng isang computer na may mga detalye tungkol sa mga taong nakikipagtulungan sa masamang tao, na si Songpa. Ang ikinagulat ni Jin Tai ay nakita niya ang pangalan ni Jin Ming sa listahang iyon. Sinubukan ni Jin Ming na sabihin na hindi siya masamang tao, ngunit sinabihan ni Captain Wong si Xiaomi na arestuhin siya. Pagkatapos, mula sa malayo, sinubukan ni Choi na barilin si Jin Ming. Ngunit mabilis si Xiaomi at binaril kaagad si Choi, na nagsimula ng isang malaking putukan sa loob ng kanilang pangunahing opisina. Pagdating doon ni Jin Tai, nakita niyang nasaktan ng husto si Captain Wong. Sinabi ni Captain Wong na si Jin Ming ay nagtatrabaho para kay Songpa, at ganon na rin si Xiaomi. Di nagtagal, tinutukan ng baril si Jin Tai sa likod. Ngunit sadyang mabilis si Jin Tai, at nagsimula silang mag-away. Sa oras na iyon, sinabi ni Jin Ming kay Jin Tai na itapon ang kanyang baril. Ngunit, sumali si Xiaomi, at lahat sila ay nagsimulang magbarilan at naglaban muli. Sa gitna ng lahat ng ito, may tama si Jin Ming. Ang malala dito, nagpakita si Songpa at sinabihan ang kanyang mga tauhan, napasabugan ang buong gusali kasama sina Jin Tai, Jin Ming, at Xiaomi na nasa loob pa rin. 8 taon pagkatapos ng malaking pagsabog, si Jin Tai, na nakalabas ng buhay, ay nagmukhang palaboy, at madalas na lasing. Isang araw, napasubo siya dahil nagnakaw ng pera ang kanyang anak sa iba. Binugbog ng mga tao si Jin Tai, sa pag-aakalang may kinalaman siya. Binayaran pa niya ang perang kinuha ng kanyang anak.
Di nagtagal, dinala ni Jintai ang bata upang makilala ang kanyang ina. Siya pala si Min, isang babaeng nagbebenta ng kanyang katawan para sa pera. Nang marinig niya ang tungkol sa ninakaw na pera, iniaalok niya ang kanyang sarili bilang bayad. Pero sabi ni Jintai, hindi. Sa halip, nagdesisyon siyang magtatrabaho ang bata para sa kanya. Nang marinig iyon, napaisip ang bata sa kanyang sahod, kaya tinanong niya si Jintai. Ngunit sinabihan lang siya ni Jintai na matulog na, at magiging busy sila bukas. Kinaumagahan, lumabas sila para maghanap ng mga lumang bagay na maaari nilang ayusin at ibenta. Habang nasa labas sila, napansin ng bata, na nagngangalang Boy, ang isang karatula na nag-aalok ng malaki-laking pera para sa donasyon ng dugo. Nang makabalik sa bahay nila, nasasanay na si Boy sa pagtatrabaho, at pinaalalahanan siya ni Jintai na kailangan pa niyang mag-aral. Di nagtagal, dumaan si Min upang makita ang kanyang anak, at namangha siyang makita itong nag-aaral. Dahil hindi pa ito nagawa ni Boy dati sa kanilang bahay. Pagkatapos ay hiniling ni Boy sa kanyang ina na tanggalin ang kanyang salamin. Hindi pa niya ito nakitang walang salamin at nagtataka kung bakit. Nang tinanggal niya ito, nakita niya na may black eye siya mula sa isa sa kanyang mga kliyente. Di nagtagal, nagpa siya si Boy na manghingi ng pera mula kay Jintai para tumulong sa gastos ng kanyang ina sa loob ng ilang araw. Pagkatapos makuha ang pera, dinala ni Min si Jintai ng pagkain bilang paraan para magpasalamat. Makikita natin, na tinuruan ni Jintai si Boy kung paano magbasa at magsulat. Habang nag-uusap sila, may sikretong ibinahagi si Min na hindi talaga niya anak si Boy. Siya ay kanyang pamangkin. Lumalabas, sa nakaraan, ang tunay na ina ni Boy, ay kapatid ni Min, ay nasangkot sa ilang masamang bagay sa droga at pumasok sa maling landas dahil hindi niya mabayaran ang kanyang inutang. Pagkatapos noon, ginawa ni Min ang lahat ng kanyang makakaya, kahit na hindi niya gusto, para mabayaran ang mga utang ng kanyang kapatid at maalagaan si Boy. Habang nag-uusap sila ay abala si Boy sa pag-aaral, pero bigla itong huminto at nabitawan ang lapis. Pagkatapos noon, tinapos ni Min ang kanyang pakikipag-usap tungkol kay Boy at nagpaalam na siya bago umuwi. Sa kabilang banda, hinahanap ni Boy ang kanyang nalaglag na lapis, nang matisod niya ang isang nakatagong kahon. Sa loob, nakita niya ang isang kahon ng mga gamit pang digma. Nagsimula siyang magtaka, killer ba si Jintai o isang pulis? Nang marinig iyon, hindi na kumibo si Jintai. Sinabihan na lang niya si Boy na humiga na sa kama. Sa sandaling iyon, tila may mabigat na damdamin si Jintai kay Jinming. Panay ang panaginip niya tungkol sa kanya. Upang malampasan ang mga alaalang ito, madalas siyang umiinom upang makahanap ng kapayapaan. At ayun na nga, buhay pa pala si Jinming. Sa katunayan, nagtatrabaho siya sa masamang negosyo mula kay Songpa. Sa kabilang banda, kasama pa rin ni Xiaomi si Jinming, na laging nasa tabi niya. Siya at ang isa pang lalaki na nagngangalang Long ay binigyan ng gawain na patayin ang isang karibal ni Jinming sa negosyo. Pagkatapos nilang gawin, sinabi ni Xiaomi kay Jinming na may nakita siyang kaparehong uri ng dugo sa kanya. Malaking balita ito dahil kung matatandaan natin, mahina na ang puso ni Jinming matapos siyang barilin ni Jintai 8 taon na ang nakalilipas. Sa nakaraan, noong panahong iyon, si Dr. Kim ang nagligtas kay Jinming mula sa bingit ng kamatayan, dahil dito, nalaman ni Xiaomi ang tunay na kulay ni Jinming na siya pala ay nasa panig ni Songpa. Bagamat gusto niyang patayin si Jinming, pinipigilan siya ng mga alaala ng pagligtas nito sa kanya noong bata pa siya. Sa halip, binaril niya si Songpa at ang kanyang mga tauhan, ngunit natalo siya nito, at pagkatapos, pumasok si Long, pinabagsak niya si Songpa at ang kanyang buong tauhan. Pagkatapos ay pinaalam ni Dr. Kim si Xiaomi sa isang lihim na si Jinming ay may kondisyon sa puso, at kailangan itong palitan sa mga susunod na taon. Dagdag pa, ang kanyang uri ng dugo, na isang B-negative ay napakabihira. Maibalik kay Jintai, nagising siya at napansing nawawala si Boy sa kanyang kama. Hindi nagtagal, nagpakita si Boy na may dalang maraming pagkain, inumin, at pera. Si Jintai, sa pag-aakalang nagnakaw na naman si Boy, nagalit at sinabihan si Boy na umalis ng tuluyan. Ngunit nakaramdam ng awa, lumabas si Jintai para sundan si Boy. Nahanap nga niya ito, ngunit hindi sa magandang sitwasyon. Maya-maya, kinarga ni Long si Boy. Doon ay sinubukan siyang iligtas ni Jintai, ngunit hindi niya magawa dahil may baril si Long. At naalala ni Jintai ang blood donation na karatula na nakakuha ng atensyon ni Boy kanina. At mabilis na pinuntahan ni Jintai kung talagang nag-donate ng dugo si Boy para sa kaunting pera. Lumalabas, na nag-donate nga si Boy ng umagang iyon.
Pinilit ni Jintai ang isang doktor, para sa mga detalye kung saan maaaring dalhin ang mga lamang loob ng tao ng organization. Ngayon, di nagtagal, sinabi rin ng doktor at nagbigay ng address. Nagtungo si Jintai sa lokasyon na iyon na nagkukunwari bilang isang empleyado. Nagkukunwaring trabahador doon at sumilip siya, lalo na sa pag-check sa morgue, umaasang wala si Boy sa nakapila. Siya ay muntik na sa may elevator kasama ang isa pang manggagawa, at mabilis niya itong napabagsak. Ngunit ang problema ay nakasunod sa kanya. Kanina pa sinusubaybayan ng doktor si Jintai palabas pa sa isang pintuan sa restaurant. Bago niya malaman, sinubukan ni Dr. Kim, na patumbahin si Jintai gamit ang pagturok ng gamot. Lumaban si Jintai kahit nahihilo siya. At nabigla siya nang makilala niya ang doktor na ito. Ito ay ang parehong doktor na nagpahirap sa kanya nung bata pa siya, at tinanong ni Jintai kung nasaan si Boy, habang galit na galit. Bago pa man sila makapag-react, si Dr. Kim ay biglang binaril at namatay. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono, nagpapakita ng tawag mula kay Xiaomi. Dito napagtanto ni Jintai na si Xiaomi ay sangkot sa mga nangyayaring ito. Upang lituhin siya, gumamit si Jintai ng isang matalinong panlilinlang gamit ang isang maliit na salamin, kaya nawala siya sa focus. Nagbigay ito ng kaunting pagkakataon para makaiwas sa mga bala. Maya-maya pa, muling binaril ni Xiaomi si Jintai, ngunit muli itong nakatakas. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nakakulong sa isang silid na napapalibutan ng mga tauhan ni Long. Isang matinding laban ang naganap, kung saan sina Jintai at Long ay parehong ayaw magpatalo. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang agawin ni Jintai ang isang kwintas kay Long at mabilis na nakalabas. Nakaramdam pa rin ng pagkahilo mula sa gamot na itinurok sa kanya ni Dr. Kim, muntikan na siyang mablangko. Mabuti na lang at nabangga niya si Min, at agad naman itong tinulungan. Kinaumagahan, nagtanong si Min tungkol sa kinaroroonan ni Boy, na nag-aalala. Malungkot na sinabi ni Jintai sa kanya na si Boy ay kinuha ng isang grupong sangkot sa ilegal na pangangalakal ng lamang loob. Nang marinig iyon, nataranta si Min, tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang hinahampas niya si Jintai, natatakot sa buhay ni Boy. Doon, sinubukan ni Jintai na patatagin siya, sinabing naniniwala siyang buhay pa si Boy. Mabalik sa kwentong aksyon, ginupitan ni Jintai ang kanyang buhok at nag-ahit ng balbas, hinukay din niya ang kanyang baril na itinago niya halos isang dekada na ang nakalilipas. Bilang bahagi ng kanyang planong ilabas si Long, ipinasangla niya kay Min ang kwintas na kinuha niya kay Long. Ang tagapamahala ng sanglaan, na isa sa mga tauhan ni Long, ay mabilis na nagbigay ng balita kay Long tungkol dito. Di nagtagal, hinarap ni Long si Min, tinanong kung nasaan si Jintai. Nang biglang, isang bala ang tumama sa kamay ni Long. Ito ay isang long-range shot mula kay Jintai. Pagkatapos ay naganap ang isang putukan, ngunit nagawa pa rin ni Jintai na mahuli si Long. Pagkatapos ay dinala ni Long si Jintai sa kung saan karaniwang dinadala ang mga bata, ngunit wala doon si Boy. Sa oras na iyon, nakuha ni Jintai ang isa sa mga lalaki sa lugar na iyon upang ihak ang mga bank account ng masamang organisasyon. Pagkatapos ay nagpasya siyang tapusin si Long, dahil wala na itong silbi sa kanya. Nang tawagan ni Xiaomi ang telepono ni Long, sinagot ni Jintai. Iminungkahi niya ang isang kalakalan kung saan ipapalit nila si Boy para sa nahak na bank account. Mabilis namang pumayag si Xiaomi, at agad nagplano ng pagkikita sa isang gusali sa East City. Pagsapit ng gabi, naghanda si Xiaomi sa isang rooftop ng gusali, nakahanda na ang sarili sa labanan, ngunit nasorpresa siya, dahil si Min ang nagpakita at hindi si Jintai. Sa pagkadismaya, nagpaputok ng warning shot si Xiaomi, upang lumabas si Jintai. Ang matapang na si Boy, ay nagbanta na babarilan niya ang kanyang sarili kapag tinutukan ni Xiaomi ang kanyang ina. Si Xiaomi ay naiipit na sa sitwasyon, dahil talagang kailangan ni Jinming ang puso at dugo ni Boy. Habang sinusubukan nilang tumakas, pinaligiran sila ng mga tauhan ni Xiaomi. Ngunit si Jintai ay nakahanda para depensahan sila, isa-isang pinabagsak ang mga masasamang tao. Habang tinatakbuhan ito ni Min at Boy, pinagmamasdan sila ni Jintai mula sa malayo. Sa isang palihim na hakbang, ginamit ni Xiaomi si Min bilang isang panangga sa kanilang labanan. Ngunit hindi nagpapigil si Jintai. Sa isang accurate na putok, pinabagsak niya si Xiaomi, tinamaan din siya, ngunit nailigtas siya ng kanyang bulletproof. Si Xiaomi ay hindi masyadong pinalad at nahulog. Nang inakala nilang maayos na ang lahat, biglang lumitaw si Jinming, at pinatay niya si Min. Nakuha na naman nila si Boy. Nagulat si Jintai nang matuklasan na si Jinming ay hindi lamang buhay, kundi sangkot pala ito sa isang organisasyon.
Habang naghahanda si Jinming para sa isang plano, umalangaw ang mga putok ng baril, na may mga bala na tumama sa protective glass sa paligid niya. Kaya, sinabi ni Jinming sa kanyang crew na sundan si Jintai. Ngunit, kahit na ang kaharap ni Jintai ay tauhan ng kanyang dating trainer, napabagsak niya ito lahat, hanggang sa, ang labanan ay nakarating sa loob ng gusali, kung saan mabilis na pinabagsak isa-isa ni Jintai ang mga tauhan ni Jinming. Pagkatapos ng 8 mahabang taon, oras na para harapin ni Jintai ang kanyang dating guro. Ngunit ang nakakagulat, binitawan ni Jintai ang lahat ng kanyang baril. Hindi siya naroon para makipag-away, gusto lang niyang iligtas si Boy. Kahit na binaril siya ni Jinming ng 2 beses, hindi gumanti si Jintai. Sa sandaling iyon, nagtaka si Jinming kung bakit pinuprotektahan ni Jintai ang bata, tulad ng pagtataka ni Jintai kung bakit siya iniligtas ni Jinming noong nakaraan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpakita pa rin ng paggalang si Jintai kay Jinming, at lumayo. Nakakalungkot, hindi nakaligtas si Jinming sa isang operasyon sa puso pagkatapos. Kinabukasan, habang hinatid ni Jintai si Boy sa paaralan, matamis na tinawag ni Boy si Jintai na tatay sa unang pagkakataon. Ang aral mula sa pelikulang ito, ay kung gusto mong maging magaling na sniper, siguraduhin mo munang maging magaling sa pag-asikaso sa pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang pagprotekta sa mga mahal sa buhay ay mas mahalaga kaysa sa pag-asinta ng bala. At dito lamang po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat.